Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi, ako'y nagbabalik DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping kahirapan. Pero mga yes friend, paalala lang no na hindi na natin to papalalimin. Hindi na natin papalalimin ang usapan, doon lang tayo sa mababaw kasi 2 MB na lang yung utak ko. 2 MB lang yung utak ni B-Boy Bibo kapag Lunes. Seriously, pero ikaw yes friend, masasabi mo ba sa sarili mo na gaya sa common term na ginagamit ng mga kabataan ngayon, no? Kaya ng mga iilan nating kababayan na isa kang taga Pureza Station. Oy, ano kayang ibig sabihin ng Pureza Station? Sabi nila ang ibig sabihin daw nito ay poor, mahirap, struggling in life. Well, alam mo kung aminado ka, huwag kang mag-alala dahil sasamahan naman kita. May karamay ka, huwag kang mag-alala. Ay, pero alam mo, sadyang hindi lang talaga madali ang mabuhay sa mundo, no? Baka sa Mars madali, di ko alam. Pero wala di ba nilagay tayo sa sitwasyon na to. Wala tayong choice kundi ang harapin ito, di ba? Tapusin ang karerang ito, lumaban ng patas, lumaban ng maayos, magtrabaho, gawin ang mga pangarap, tuparin ang mga gusto sa buhay. Di ba? Kasi wala sadyang ganito ang mundo natin. Ganito na ang mundo. Di ba? Mundo na bawat kibot mo may bayad. Bawat gagawin mo, kailangan mong maglabas ng pera. O, di ba? Isipin mo kung ano na lang ba yung libre sa panahon ngayon. Halos wala na, di ba? Pag utot na lang yung libre, huhusgahan ka pa. Titignan ka pa ng masama kapag umutot kayo na nga lang yung walang bayad Aawayin ka pa ng mga tao sa paligid mo. Hindi, pero seryoso, no? Yes, friend. Kung titignan natin ang ating kapaligiran, ikaw kung nasan ka man ngayon, kung lalo na kung nasa labas ka, nasa biyahe ka, tignan mo yung mga nakikita mo sa paligid mo. Pagmasdan mo, obserbahan mo. Diba? Sadyang maraming Pilipino pa rin ang aminado na nasa mahirap silang estado. Nahihirapan sila sa buhay. Sa pang-araw-araw pa lang na pagkain, mga basic needs, hirap na sila. What more? Yung mga luho nila. Yung mga luho nila, actually, it's out of the lists. Wala na yun. Hindi na yun priority, hindi na yun dapat pang ginagawa or binibili or isinasakatuparan kasi para sa kanila, mataas na pangarap na yun kung tutuparin mo pa yung mga kagustuhan mo lang. Kasi ang top priority nila ay ang kanilang mga pangangailangan, ang mga basic needs ng isang tao na sa kasamaang palad at sa kalungkutan, nagmamahalan. Diba? Nagtataasan ng presyo. Na ultimo, kahit may trabaho, nahihirapang bilihin. What more yung mga wala? Madaling sabihin na, di humanap ka ng trabaho, di magmanat ka ng buto, for sure naman ginagawa na po nila. For sure naman, they already tried. Sadyang hindi lang sapat yung kinikita nila. Diba? Para ikayaman nila, para mabili lahat ng pangangailangan, makumpleto lahat ng kanilang dapat makain sa araw-araw, gamitin sa araw-araw. Diba? Kasi aminin natin, hindi talaga sapat. Kukulangin, kakapusin, lalo na kapag, alam mo yun, gabi lang ka talaga sa laylayan ng lipunan. Yes!
Laylayan ng lipunan yan. Grabe naman yung terminology. Tsaka hello no, para naman kayong hindi Pinoy, para namang hindi nyo alam kung gaano kahirap ang maghanap ng trabaho sa bansang ito, di ba? Ang trabaho mo lang na gagawin ay magbebenta ng popcorn pero ang hinihingi sa'yo ay college diploma. Ano yon? Para saan yon? Anong purpose nun? Di ba? I mean, ang pagtitinda ng popcorn, yes, mahirap po. At yes, it is a dignified work or job. Pero, kailangan ba talaga college graduate? Diyos ko, kahit kinder kayang magtakal ng popcorn. Diba kaya marami ang walang trabaho ang Pilipino? Gustuhin man nila na magbanat ng buto, kung ganyan din naman yung sistema ng ating bawat mga kumpanya, mga pinagtatrabahuhan, wala nga din. Diba? Ang trabaho mo utility, maglilinis ka ng ganito ganyan, pero ang gusto, meron kang college degree. Ha? Ganon kataas ang standards mo, tapos ang baba mo magpasweldo. Huy, mahiya ka naman, be. Mahiya ka naman para dun sa tao maghihirap. Ano na expect mo yung college graduate magtatrabaho para sa'yo, para sa kakarampot mong pinapasweldo? Diba? Kasi alam mo kung may choice lang naman yung mga kababayan natin na nahihirapan or makapaghanap man lang ng trabaho na mas mataas yung sweldo, why not? Nagsisettle sila minsan sa delikado, mahirap, komplikadong trabaho kasi yun lang yung kaya nilang gawin. Yun lang yung tumatanggap sa kanila. Hindi sila nabibigyan ng ibang opportunities na mas mataas yung kikitain nila. Kasi nga yung iba masyadong demanding sa mga hinahanap na tao. Huwag nyo naman masyadong nile-level yung standard nyo kay Biboy Bibo. Kapal ng muka. Ayos, diba? Grabe kasi makapag-demand. Kala mo naman yung sweldo 100,000 sa isang buwan, 'di ba? Akala mo may pabigas, may isang sakong bigas buwan-buwan, wala naman. 'Di ba? Overtime pa minsan. Tas ang bayad sa overtime, thank you lang. Ano ine-expect mo niyan? May magtatrabaho sa ng matino? May makukuha kang magandang trabaho? Wala, mahihirapan at mahihirapan tayo. Kaya salute po para sa lahat ng kababayan natin na nagtsatsaga sa kanilang trabaho na kahit ubod ng hirap ay talaga namang nagsisikap pa rin, nagsusumikap para makaraos sa araw-araw, mabayaran lahat ng dapat bayaran buwan-buwan. 'Di ba? Salute po sa inyong lahat kasi gumagawa pa rin kayo ng ways to survive this life, 'di ba? And that's okay kasi balang araw, dahali din ng ginhawa, 'di ba? Sabi nga ng tagline ng Pasig. Kaya para sa mga yes friend po natin na patuloy na lumalaban sa hirap ng buhay, araw-araw walang choice kundi ang kumayod, 'di ba? Magpakapagod, nanghihinayang kung may araw na hindi makakapagtrabaho. Nasayang naman na kahit may sakit na, kahit pagod na pagod, sige kayod. Alam mo, naiintindihan kita, yes friend. Alam kong ginagawa mo yan hindi lang para sa sarili mo kasi may mga tao rin na umaasa sa'yo. Meron kang pamilya na sinusuportahan kaya naman sobrang as in to the maximum level hinahangaan kita. Saludo ako sa determinasyon at pagsusumikap na meron ka. Minsan, mapapagod ka talaga, di ba? Aminado naman tayong lahat dyan. Normal tayo bilang tao, ganyan, makakaramdam ka ng burnout moments. At mapapatanong ka kung para saan pa nga ba yung pinaghihirapan mo? Para kanino ka nga ba bumabangon? Pero maniwala ka, no? Balang araw, lahat ng yan magbubunga. Alam ko, oo, may problema talaga madalas yung sistema natin. Gaya nga ng patuloy na pagtaas ng bilihin pero yung sweldo, ganun pa rin. Well, hindi natin alam kung anong gagawin 'di ba? Wala tayong magagawa Isa lang naman tayong tao sa mundong to at na pinapagalaw at pinapaikot-ikot lang ng mga kung sino-sino. 'Di ba? Kaya laban lang sa buhay. Oo. Patuloy lang sa pagkayod, patuloy lang sa pagsusumikap kasi pasasaan pa at for sure balang araw magbubunga lahat 'yan. 'Di ba? Alam ko sa ngayon ang bunga pa lang na nakukuha mo ay lagnat, sipon, ubo. Pero for sure, 'di ba, kapag sinamahan mo talaga ng matinding pagtitiwala, mas pinasidhing pagsisikap,
Lahat yan, promise. Mahirap talaga, no? Lalo na pag empleyado. Diyos ko, sa transportation pa lang araw-araw. Hindi ka pagod sa trabaho pero pagod ka sa pagko-commute. Diba? May mga nagsasabi pa na mga ano ba, paano ba sila tatawagin? Basta mga tao dyan, mga opisyales na nagsasabing, hindi naman mahirap mag-commute lalo na kapag train. Ang dali-dali lang yan eh. Hello! Sa bagay, kasi nung tinry niyang gawin yun, meron siyang bodyguard. Hindi rush hour. Tapos, punong-puno ng media. Ay talaga madali lang ang lahat ng iyon, 'di ba? Chill-chill lang 'yon. Wala ka talagang pawis doon. Pero gawin mo 'yan na sa typical Filipino commuter. Walang bodyguard, maraming bitbit, malayo ang pupuntahang trabaho, rush hour, nagtitipid sa pamasahe. Good luck, be. Sinasabi ko sa'yo. Baka unang istasyon pa lang ng tren, bumaba ka na talaga at umuwi ka na sa inyo. Diba? Diba? Yung mga ganong basic things na akala natin ang dali-dali lang kasi hindi natin nararanasan. Kasi wala tayo doon sa sitwasyon kaya nasasabi natin na madali lang yun. Diba? Parang yung sinasabi ngayon na sa halagang 21 pesos o meron na, disente ng pagkain yon, hindi ka na mahirap na maituturing kapag meron kang 21 pesos pataas sa bawat pagkain na binibili mo. Diyos ko naman. Magkano pansit canton? 15. Gusto ko may itlog. Paano yun? 10 ang itlog. Hindi na ako mag-iitlog. Tapos araw-araw instant noodles ako, ganon. Nakatipid nga ako, may UTI naman ako. Diba? Huwag tayong insensitive. Huwag naman masyadong mababa yung tingin natin sa mga mahihirap. Mahirap na nga eh. Tapos gusto mo yung maging lifestyle pa niya, mas mahirap pa talaga. Dati yung sardinas, aminin natin, di ba? Pagkain talaga siya ng mahirap. Pero ngayon, mahirap na rin bumili ng sardinas. Mahal na rin ang bawat lata ng sardinas. Di ba? So, sabi nga nila, di ba? It's easier said than done. Unless nandun ka sa sitwasyon, mararanasan mo, mararamdaman mo, dun ka lang pwedeng mag-talk, beha. Hindi yung puro katok, hindi mo naman alam yung feeling. Palibasa, may tagaluto ka, may tagapamalengke ka, meron kang sasakyan na magara, napaka-komportable ng buhay mo, kaya madaling masabi na, ay, okay lang naman yung mga mahihirap, kayang-kaya nila yan. Di ko kaya dito. Diba? Kaya hindi na rin tayo nagtataka kung bakit marami sa mga kababayan natin ang pinipili na lang na mga ibang bansa, mga muhan sa mga dayuhan, magsakripisyo ng pagkalayo-layo. Diba? Maraming OFW ang nakikipagsapalaran para sa mas maayos na kinabukasan. Bakit? Kasi parang ang hirap-hirap i-achieve nun dito sa Pilipinas. Hindi naman sa dinadown ko yung bansa natin. Of course, I love Philippines. Mahal na mahal ko yung bansang to. Pero seryosong usapan and honestly speaking, mahirap talaga. Diba? Kung opportunity man lang din ang pag-uusapan, for sure, mas may possibility yan sa ibang bansa. Kung manging ibang bansa ka, diba? Although, hindi naman lahat na ng ibang bansa ay nagiging successful din. Diba? Malas-malas ka kung matatapat ka sa hindi maayos na amo o hindi naman kaya sa hindi maayos magpasweldo. Yet, they tried. Kasi alam nilang mas may better opportunity doon. Diba? Kaya siguro sa panahon ngayon, matagal naman ang panawagan to eh. Matagal naman ang sinasabi ng mga tao na sana itigil na yung korupsyon, itigil na yung mga kababalaghan na ginagawa sa pera ng bayan. Diba? Matagal na yan. Matagal nang winiwelga yan. Matagal nang nirarally yan. Diyos ko naman. Pero hindi pa rin talaga matuldok-tuldokan. Kaya sana sa mga darating pang mga henerasyon, no, mamulat na tayo, makita na natin yung nangyayari sa sistema ng bansang ito at ma-realize natin na mas may better pa dito eh. Na may mas iaayos pa to eh. Na kaya sana mabawasan yung mga taong mahihirap.
'Di ba? Sana matanggal na yung korupsyon na yan. 'Di ba? Wala na sana ang bata ang kinakailangang magtrabaho kasi mahirap ang buhay, walang trabaho ang inay at itay. 'Di ba? Na imbes nag-aaral, subsob sa pagtatrabaho, bata pa lang pagod na, kawawa naman. Sana wala na ring injustices or kawalan ng hustisya para sa mga mahihirap. 'Di ba? Kasi ramdam na ramdam po 'yan. Lalo na pag nandito kayo sa sitwasyon ng mga mahihirap, lalo na pag nagkaroon ka ng alam mo yung legal matters, ay po, ang hirap po talaga ng hustisya sa mahihirap. At kadalasan, 'di ba, sabi nga ng mga tao, ang hustisya ay para lang sa mayaman kasi yun yung nararamdaman nila, na mas pabor ang hustisya sa mga mayayaman, sa may mga pera. Kaya mas pinipili nila na minsan manahimik na lang kahit hindi naman sila may kasalanan, kahit na meron naman talaga silang maibubuga kasi tama yung kanilang ipinaglalaban, quiet na lang sila. Kasi nga, wala silang pera. Di ba, yung mga ganong bagay. Kaya sana yung mga mayayaman na nandyan sa pwesto nila ngayon, sa kinauupuan nila ngayon, sana po ang maging priority ninyo ay yung mga mahihirap talaga. Hindi naman sinasabi na baliwalain nyo na yung mayayaman. Of course not. Parte pa rin sila ng ating lipunan and they are helping us para umandar ang ating ekonomiya, 'di ba? Mas mapaunlad ang bansa. Pero wag naman nating pabayaan ang tingin natin sa kanila ay mga walang ambag. 'Di ba? Porket hindi nakakapagbayad ng malaking tax, wala na agad ambag. Kawawa naman. 'Di ba? Dapat nga sila yung i-prioritize natin para dumating yung time na lahat tayo mayaman na. Yes! Wan kaya? 'Di ba? Para lahat tayo umangat na sa buhay na ito at lahat tayo malaki na yung ambag. Hindi na sasama ang loob natin kapag merong tax yung pinamili natin or yung kinain natin sa restaurant. Mga ganon. Ay, basta yes, friend. Tandaan mo lang na sa kabila ng hirap ng buhay, mas okay lagi kung lalaban ka ng patas. Yan yung tandaan mo, laging lalaban ng patas kahit na ang hirap-hirap na ng buhay. Mas masarap lasapin ang ginhawa kung galing ito sa pinaghirapan mo at hindi nagmula sa panlalamang sa ibang tao. 'Di ba? Ayaw mo naman siguro na yung sinusubo mong pagkain dyan sa pamilya mo ay galing sa masama, 'di ba? Galing sa hindi mo naman talaga pinaghirapan. Kaya yung mga masasama ang loob dyan, o ikaw kuya may balak kang umakyat dyan sa bahay na hindi naman sa'yo. O hindi naman kaya ikaw, balak mo manghablot ng cellphone na hindi mo naman binili. Ayan, uy, tigilan mo yan. Sinasabi ko sa'yo, magbago na kayo. Mas marami dyan ang disente na trabaho, mas maayos na trabaho. Yang naman yung mga matatanda dyan, yung mga senior citizen na kumakayod pa rin, di ba? Nagtatrabaho pa rin ng maayos, samantalang kayo ang lalaki ng katawan ninyo, pinipili nyo pang gawin yung mga masasamang trabaho. Ano ba naman yan? Mahirap na nga tayo, binababa mo pa yung dignidad mo. Ano daw? Kasi kung iisipin, di ba, sayang lang din, ano? Ito, yes, friend, dako tayo sa isang parte ng buhay kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Sayang, mapapaisip ka minsan, bakit kaya hindi ako pinanganak sa pamilyang mayaman? Bakit kaya hindi ako pinanganak na may gintong kutsara sa bunganga o kaya sa bibig? Diba? Hindi tayo nagmula sa pamilya ng mga alta-alta, ganyan. Minsan mapapaisip ka na lang or minsan hindi mo talaga maiiwasan na mainggit. Pero hindi rin naman ibig sabihin na mayaman, perpekto ang buhay, di ba? May mga problema pa rin naman yan. Pero at least may pera sila. Pero gayon pa man, yes, friend. Ipagpasalamat na lang natin, no, na kahit papaano ibinigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay. Nasa sa atin na yun kung paano natin to pagyayabungin, huhulmahin, pagyayamanin. 'Di ba? Na kahit mahirap, at least kahit papaano may nahahanap ka pa rin na paraan na pagkakakitaan, na maayos, na hanap buhay, 'di ba? Desente, may dignidad at walang naagrabyadong ibang tao. Tama yan, pagpatuloy mo lang yan. Unless isa ka sa mga talaga namang mga pinalad, 'di ba, na biglang yaman, yung galing sa mahirap na pamilya tas biglang boom, isang araw mayaman na siya. Ay, sana all.
Pero syempre, huwag ka pa rin makalimot dapat sa iyong pinanggalingan. Alam mo naman siguro yung pakiramdam ng naghihirap, di ba? So, at some point or somehow, learn to give back. Diba? Basta ako pag yumaman ako, pag ako nanalo sa loto, kahit di ako tumataya, promise, mamimigay ako ng maraming pinag-isipan pa. Basta in your most simple ways, 'di ba? At least makabawi ka man lang, 'di ba? At least maiparamdam mo man lang sa mga mahihirap na kahit papaano may pag-asa sila, 'di ba? May handa pa ring tumulong sa kanila. Hindi naman sa kinukonsente mo sila, but at least you are helping them to survive. Yun naman yung point ng lahat ng iyon, 'di ba? Pero ito, seryosong tanong para sa mga gustong kumita ng kaperahan. Ikaw ba? Gusto mo bang kumita ng walang ginagawa? Oy, ano ang sagot dyan? Ang kapal naman ng iyong mukha. Wala nang ganon, diba? Flyers na lang po na pinamimigay sa mall ang libre. Ha? Tsaka, bago ko pala makalimutan, bago matapos yung oras ko, no, meron lang akong mahalagang announcement dahil sa mahal po ng mga bilihin sa ngayon. Meron po tayong paalala na kapag may nahulog pong pagkain, extended na po ang oras na pwede itong pulutin. Tandaan niyo po yan. From 5 seconds, extended na po siya to 5 minutes. Sa mahal ng bilihin. Kaya naman, please be guided accordingly. Kainis. Wala na si yes, friend, bitin na ako sa oras. Ang dami ko pang gustong sabihin. 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakasama mo ang BB mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle. Basta, walang label na pwede mong makatabi. Bukas, sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Yes FM. Good night, BB. Mwah, mwah. 101.1 Yes FM.